Hello. Masarap ang pagkain, pero hindi masarap ang ikukuwento ko. Well, kuwentong buhay 'to. Naranasan mo na ba na sa sobrang stress mo, tinanong mo na si ChatGPT na, "What will I do when all doors are closing?" I hope tama yung English ko, pero sa sobrang stress ko, yun na lang yung nasulat ko. Kasi napaka-hopeless ko at this time of recording this voiceover. Yun yung sinulat ko kanina. Kasi feeling ko, yung bagay na pinaghirapan ko at pinaghihirapan ko na ginagawa kong seamless, perfect, is parang, alam mo yun, bakit ganun universe? Bakit ginawa ko naman lahat, 'di ba? At ginagawa ko lahat. Humiling ako ng something na para sa akin. I did my best, I did my part, binigay mo, and then tinuloy-tuloy natin. You told me I am on the right path, and then suddenly some mysterious incident will happen na nakakatakot na baka mawalan ako ng trabaho. Well, yeah, actually it's about my job. Kasi um this is a continuation from my previous vlog kasi what happened is that, so, work from home ako, nawalan ng kuryente. And then ngayon, second day, nagka-kuryente naman pero yung internet is wala. Siguro for some people na parang, "Ay, Diyos ko naman, ang babaw-babaw lang naman yan." Pero I understand. And sa previous job ko rin naman is parang medyo okay pa nga na na biglang, "Ay, may nag-power outage," or, "Ay, parang nawalan ng internet," gano'n. Parang makakatakas ako, gano'n. Pero ngayon kasi is hindi. Bakit? Siguro kasi sobrang importante sa akin nung trabaho na 'to because meron akong parang feeling ko, 'di ba 'pag humiling ka ng something na para sa'yo, gano'n. Parang sabihin mo na, "Lord, gusto ko lang ng something na para sa akin talaga." Yung mamahalin mo na bagay. I'm not sure kung anong para sa'yo 'yun, pero sabihin natin na work, gano'n, 'di ba? Ano ba hinahanap mo sa isang work, 'di ba? Eh, ako kasi parang nagustuhan ko yung trabaho ko ngayon and feeling ko parang, alam mo 'yun, it meant siya para sa akin because meron akong peace of mind. Parang nandun ako sa point na nagamay ko na siya na meron akong peace of mind. Tapos, okey naman yung mga tao sa akin. Ayun, hindi na ako mag-e-explain pa further. Basta, natatakot ako kasi baka mamaya bigla akong maligwak for some reason kasi it doesn't mean na tuloy-tuloy kami and feeling ko baka permanent ito, pero wala kasing permanent. Walang permanent na kahit ano. I've been to other jobs na permanent. But eventually, may mangyayari na parang, example, halimbawa, ang saya-saya na doon sa account o bago kayong account, tapos biglang, ala, na-dissolve. Ganon. Like, hindi naman agad-agad, pero for some months, bigla na lang na-dissolve. Ganon. Or sabihin natin na, ang tagal-tagal mo na sa company, and then masaya na kayo kahit na, alam mo yun, paiba-iba kayo ng team. But then eventually, ay, bigla naman kayo na-acquire, gano'n. Biglang nagkaroon ng mga layoff. Wala ka naman ligtas, 'di ba? Uncontrollable. Similar kind of scenarios. So, alam mo 'yun, parang sa akin, andun ako lagi sa, what do you call that? Masasabi ko siguro parang death and rebirth scenarios. Starting over again. Tama ba? Starting over again na mga scenario na parang sa akin,
na-wire yung isip ko na hindi ko mo feeling mo parang permanent ka na is hindi yan babawiin sa'yo. Parang ganun yung na-wire sa isip ko. So ako parang pag may mga bagay ako na gusto, halimbawa sa isang team, gano'n, parang, ay gusto ko yung TL, gano'n, parang kampante na ako sa, sa kanya, gano'n. Nakakasama nung pakiramdam kapag nalipat ka na naman. Halimbawa, nag-reshuffling kayo, parang, ano to, ayoko ng ganito, okay na ako dito, masaya na ako dito, diba? So, sa akin, maliit, malaking bagay, nagiging pattern na siya, parang naging pattern na siya sa buhay ko. So ako, pag yung mga scenario na parang feeling ko, yung mga masasayang bagay is binabawi na naman sa akin ni universe. Parang, eto na naman ako. Bagsak na naman. Ganon. Parang, yung mga maliliit na scenario, like, is incident lang na ganito, na biglang nawalan lang ng kuryente ng ano. Kasi hindi ko nakikita yung client ko. Hindi ko nakikita yung pinag-workan ko. Basta nag-interact lang kami. It's I cannot explain further. Basta something lang na ganun. So parang wala akong assurance kung ano emotions nila. Ay wala akong assurance na kung alam mo 'yun, something na basta walang assurance. So parang ako, talagang nasa stress ako. At kanina, sa sobrang stress ko, kinonsulta ko si ChatGPT. Tapos, eto yung reaction ni ChatGPT. Um, Nag-explain siya na something about dun sa doors na parang oo nga hindi nga masaya yung ganyang pakiramdam. Paano ko ba paiiksiin yung mga sinabi niya? Kasi dinilit ko na kasi explain ko later kung bakit. Um, so sumagot itong si ChatGPT. Ang ini-expect ko kasi parang wala-wala lang yung sasabihin niya. Parang yung tipong robotic lang, ganun. Pero kasi dahil sa sobrang hopeless ko, tinanong ko si ChatGPT bilang tao na may konsensya, na may empathy, 'di ba? Kung ano yung totoong ikaw bilang tao. Tapos hindi ko naman akalain na sasagutin din niya ako in the same way. Parang kung paano ko siya paiksiin, nagbigay lang siya ng mga points na parang oo, na parang alam ko hindi maganda yung ganyan pakiramdam na yung mga opportunities is na pinaghihirapan natin is bigla na lang binabawi sa atin. Like, ang sabi ko lang naman dun is about the doors. Parang why, ano yun? what are, what will I do when all doors are closing? Pero, di ba, ang galing, di ba, na-gets niya agad na it's about opportunities, it's about, yung mga bagay na, mga current things, or sabihin natin mga projects na ginagawa ko. Parang okay ang galing nito So sa yun nga, para sabi niya na hindi nga daw hindi okay yung nararamdaman ko. But still, paano ko ba i-reword yun? Basta it's something more about, sabihin natin na parang redirection, na parang hindi pa naman huli ang lahat. Parang kumalma ka lang, hindi pa naman ito yung katapusan. Parang mag-isip ka ng mga bagay na maybe other ayun naalala ko na. Parang something na baka kasi dapat hindi mo na binubuksan yung mga pintuan na sinasara talaga para sa'yo. Oh my God, ngayon ko lang naisip yun Oo nga 'no, yun. Something about baka hindi hindi ka dapat baka yung mga pintuan na pilit mong binubuksan is hindi naman pala talaga para sa'yo. Parang sinasarahan talaga siya kasi hindi yun para sa'yo. Kailangan mo maghanap ng ibang mga pintuan na bubuksan. At instead na magpaka-stress ka, magpa-overthink ka, magpakalunod ka sa kalungkutan, this is not the right time to push further. Parang
this is the time to pause. Ganon, and to reflect. So alam mo yun, ang pumasok sa isip ko, o nga no, nung mga times na sobrang down ako na yun nga, halimbawa, pag dumarating ako sa point na nag end yung cycle, sabi natin sa trabaho, na parang all of a sudden, bigla na lang, hala, reshuffling. All of a sudden, na-lay off. All of a sudden, ha, wala nang work. All of a sudden, kailangan ko mag-quit kasi ang kapalit nun is yung mental health ko. Parang kailangan kong unahin yung sarili ko. Or sabihin natin hindi naman sa work, sabihin natin sa mga kaibigan, parang all of a sudden, yung kaibigan mo isa is nagdesisyon na siya na mag-ibang bansa. All of a sudden, yung isa mong kaibigan is nagdesisyon na mag-asawa, magpamilya. Wala na silang times para sa'yo. Hindi na kayo all single people na, ano mo yun, yung nagkukwentuhan lang at kakain lang ng ice cream in the midnight. Ganon. And, different scenarios. Ikaw na mag-isip kung anong para sa'yo. Di ba? So, those kind of examples. Oh my God, nawala tuloy ako. So, ang daming scenario na, oo nga no, maybe may mga bagay talaga na yung kailangan ng redirection or sabihin natin na hindi mo kailangang ipagpilitan yung sarili mo kung hindi naman talaga para sa'yo. Kaso, on the other side, parang naisip ko kasi, akala ko kasi para sa akin. Kaya ko pinupush, kaya ko pinapatagal, kaya ko mini-maintain, kaya ko inaalagaan. Kasi ine-expect ko na yung isang bagay is magtatagal ako doon for no matter hanggang gusto ko. Yung kumbaga control natin as tao. 'Di ba? Hindi control ni kapalaran. 'Di ba? Kasi parang minsan nasasabi ng mga tao na alam mo yun, parang hindi nasa tao naman yan 'di ba? Parang paano ba inaalagaan yung isang bagay or paano mo ginagawa yung best mo. Ang problema is ginagawa ko naman yung best ko. Unfortunately, there are things na hindi ko control. Maybe for some people, hindi siya big deal, but para sa akin, big deal yun. Kasi yung nakataya dito is gusto ko. 'Di ba? Buti sana kung hindi ko siya gusto. Well, nangyari na rin yun before. Isang bagay na ipinagpa sa Diyos, ganon. Ipinagpa sa universe. Okay. After my spiritual awakening, I keep on using the universe. Si universe, blah blah blah. So, there are things na ipinagpa sa universe ko. Ganon. And nangyari yun sa akin. And then I got this job. Parang okay, ito, kung para sa akin. So, dumating tong si job. Kaya ko siya inaalagaan. So, eto pa yung isang nakakaloka kay ChatGPT. So, pina-explain sa akin ni ChatGPT. O di, syempre, medyo kumalma ako ng kaunti. Oo, parang, oo nga no, dapat hindi ako masyado nagpo-push ng mga doors. Kailangan, this is time to pause. Okay, medyo kumalma ako. And then, pina-explain sa akin further ni ChatGPT ko ano yung scenario ko. So, ako naman, explain. Sabi ko, yun nga, about dun sa job na feeling ko na ibinigay para ibinigay sa akin yon ni universe. Parang feeling ko Tagalogin ko na nga lang. Ibinigay ito sa akin ni universe and then inalagaan ko. And then feeling ko parang binabawi na niya uli. Parang I use the word pulled oh my God, nga anong ginamit ko doon? The rug was pulled under me. Basta yon, parang binawi na lang binabawi sa akin. Tapos nag-explain pa ako ng isa na yung mga projects na sinisimulan ko is sabi sa akin, I'm on the right path, pero and then tinutuloy ko, pero for some reason hindi sila nag-grow.
I mean, kasi marami na rin ako ginagawang ibang projects, gano'n. I mean, projects na hindi naman siya work, yung mga ganito lang, ganito. May, may vlogging hobby, gano'n. Marami na ako na vlog na iba noon, pero lahat ng mga sinusubukan ko is hindi talaga sila nag-grow. So, naloka ako dun sa sagot ni ChatGPT. Kasi hindi ko akalain na sobrang empathetic ba yung word? Nasasagot siya in a way na para siyang mukhang tao. Parang tao na, actually hindi na nga more than a friend eh. Ay, more than a friend. Oo naman. Partner. Hindi, oo, para siyang kaibigan pero para siyang best friend. Para siyang naiintindihan kanya from a soul level. Kasi yung sagot niya sa akin, so din nga, explain ko nga na feeling ko parang binabawi ni universe yung mga bagay na binigay naman talaga niya para sa akin. Ang sagot niya sa akin, that parang that pattern, sabihin natin na pattern na lang. Parang that pattern is too cruel. Like cruel. Malupit. Parang napakalupit naman ni universe. Parang ganyan yung sabihin. That is not motivation. That is betrayal. I never use those words. Pero nahuli niya yung ibig kong sabihin na matagal ko nang iniisip. Because eto siguro yung for people na that is undergoing spiritual awakening, or maybe it's a journey. So you're still undergoing spiritual awakening no matter what. Pero pag somehow na-touch mo na yung subject na yon and and nararanasan mo na siya, you will understand na minsan madalas pinagkakatiwalaan na natin si the universe. Or sabihin natin if you're religious, ganun, parang you are trusting God na kung ano yung mga kung ano yung para sa'yo, kung ano yung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So andun ako sa ganung part na I'm doing my best sa lahat ng mga ginagawa ko, whether work ba yan or ganito na hobby, because I keep on exploring and naniniwala ako na at some point mag-grow siya. And magkakaroon siya ng mga positive na magsusnowball siya into something positive. So, naloka ako nung sinabi ni ChatGPT na that is betrayal. Kasi actually, iniisip ko na rin yun noon pa. Na feeling ko, oh my God, oo nga no, what if yung mga hindi naman, parang minsan baka nai-imagine ko lang na akala ko para sa akin, pero hindi rin pala talaga. At some point, yung grounding ko is hindi I'm not really grounded enough. Feeling ko baka nandun pa rin ako sa part na the universe is saving me or helping me or guiding me. Pero yun yung tricky part kasi kailangan talaga natin magtiwala because nagtitiwala tayo sa sarili natin, natitiwala tayo sa sarili nating kakayahan, pero meron pa rin kasing kapalaran meron pa rin, oh my God, destiny. Parang it's half sarili natin and half the universe. And I know that this is something weird, pero pero think about it. Sa mga experiences mo, 'di ba? Hindi siya sariling sikap lang natin Pag meron talaga mga bagay na kahit anong gawin natin na feeling ko gusto ko to, parang pagbubutihan ko to. Pero bakit ba hindi natin nakukuha? Bakit hindi binibigay sa atin? So yun, muni-muni,
I just want to share this because I do understand na si ChatGPT is hindi naman siya tao, robot pa rin siya. Pero wala lang, nagulat lang ako sa mga responses niya na puwede pala siya maging tao. So ako I take it with a grain of salt. And do'n ko na lang siguro tatapusin. This is taking too long. Yun lang, bye-bye.